ang bagong Bureau of Immigration Rules at kung bakit doomed to fail sila. Pag-usapan natin. Basic muna tayo. Simula September 3, 2023, ang bagong rules ng BI ipapatupad na. Alam ko nakakatakot sa unang kinig, pero pasimplihin natin. Knowledge is power. Ang ayaw nating mangyari, maabuso tayo kasi hindi natin alam yung mga tuntuning ito. Ang mga dokumento. Kung pupunta kang abroad, itong mga dokumentong ito ang kailangan mong dalhin. Ito yung mga tinatawag na basic documents. Huwag kang aalis ng bahay nang wala ang mga ito. Direkta ito sa memo ng gobyerno. Pwede nyo itong screenshot. Pagkatapos itong mga basic documents, kailangan nyo rin ng supporting documents. Itong secondary documents depende sa dahilan kung bakit ka pupuntang abroad at kung paano pupundaran yung iyong travel. Itong mga supporting documents, hindi naman sila strictly kailangan. Pero pwede pa rin silang kailanganin. Kaya dalhin nyo na rin to be sure. Iisa-isahin ko yung mga parts ng memo ng government. Kung nakita mo na yung kailangan mo i-screenshot, you can go to the next section. Ito ang para sa mga self-funded traveler. Mga pondo ang sariling biyahe. Para mapatunayan itong financial capacity, pwedeng hingan ka ng bank certificate or certificate of employment. Ito ang requirements para sa ang pupundar ay first-degree relative tulad ng magulang, kapatid o anak. Ito ang para sa second to fourth degree relatives. Kabilang dito ang mga lolo, lola, mga tito, tita at mga pinsan. Ito ang para sa mga sponsor ay nasa abroad pero hindi ka mag-anak. Ito naman ay para sa ang sponsor ay nasa Pilipinas pero hindi ka mag-anak. Punta tayo sa OFWs. Ito ang nasa first page. Ito ang nasa second page. Ngayon punta tayo sa mga minors. Ito ang sa first page. Ito ang sa second page. Kung hindi mo nakita ang hinahanap mo, i-add ko yung buong memo sa aking Facebook page. Meron kasing other categories na medyo mahaba-haba. Ang immigration inspection. Ngayon, pagkadating nyo sa airport at nakapagbayad na kayo ng travel tax, nakapag-check-in na kayo, immigration na. Pipila kayo. At kung wala ng pila, tatayo kayo sa likod ng yellow line. Ang kasunod, tatawagin na kayo ng immigration officer. Mag-uusap na kayo. Itong first point of contact ang tinatawag na primary inspection. Lahat tayo dadaan dito. At for the most of us, ito lang yung kailangan nating interaction sa BI. Ito ang mangyayari sa primary inspection. Basically, i-interviewin ka. Many would say, i-interrogate ka. Ito ang gustong malaman ng immigration officer. Oh, parang practice na to ha. Bakit ka lalabas ng bansa? Kaya ba itong suportahan ng mga dokumento mo? Dito papasok yung mga supporting documents. Pagkatapos itong primary inspection, may tatlong senaryo. Una, palalampasin ka. Pangalawa, ide-defer ang boarding mo. Pangatlo, ipapasa ka sa isa pang immigration officer. Kung pinalampas ka, congratulations. Kung deferred ka, hindi ka makakalipad. Kapag dinefer ka sa isa pang immigration officer, ibig sabihin, tatanungin ka pa. Tuloy ang interrogation. Pwede kang i-defer kung nakita ng immigration officer na peke yung mga dokumento mo o ayaw mo magpa-interview. Ito naman ang mga posibleng dahilan kung bakit ipapasa ka sa isa pang immigration officer. Hindi klaro sa kanila kung bakit kaalis ng bansa. Hindi sapat ang documents mo. Mukhang hindi kayang pondohan ng pag-alis mo. Delikado sa bansang gusto mong puntahan. Nag-overstay ka dati. Na-identify kang potentially trafficked o trafficker. Alam nyo, yung unang interview ang maximum ay 45 seconds lang. Itong second interview at inspection, 15 minutes. 20 times longer. Kapag nangyari to sa'yo, posibleng mamiss mo ang flight mo. Bakit galit ang maraming tao? Una, para sa mga turistang kumuha ng visa, parang inulit lang ulit nila yung proseso para kumuha ng visa. Ang dami mo nang pinatunayan sa ibang bansa. Ngayon, ang dami mo rin kailangang patunayan sa sarili mong bansa. Ang pinakakawawa dito ay yung mga hindi naman kayamanan na gusto lang naman mag-travel. Ang daming kailangang kolektahing dokumento. Para asikasuhin ng mga ito, oras para sa trabaho ang mawawala. At alam natin na napakabulok at napakabagal ng bureaucracy sa Pilipinas. May mga pagkakataon na maraming balik ang kailangan para lang makakuha ng isang dokumento. Pangalawa, bulok pa rin ang ating Bureau of Immigration. Ito ang dasal lagi ng mga papaalis na Pilipino. Sana mabait ang immigration officer. To be fair, kailangan naman talaga nila maging stricto. Pero meron talaga mapang-abuso eh. Bakit pinahigpit ng gobyerno yung mga rules? Sabi ng gobyerno, ginawa nila to para mapigilan ng human trafficking. Ito ay para protektahan daw ang mga Pilipino. But let's be real. Hindi ito solusyon sa human trafficking. Merong mga mapipigilan at merong madi-discourage. Pero patuloy pa rin ang human trafficking. Gobyerno na mismo ang nagsabing sophisticated ang human traffickers. Maraming namemeke ng dokumento. Maraming nagtuturo ng script para sa immigration. Hindi ko naman sinasabi na dapat mag-give up na lang tayo. Pero kasi itong stricter rules, easy solution ito eh. Ito usually mga band-aid solutions at solutions for show. Kung gusto talaga ng gobyernong pigilan ng human trafficking, alam nila kung anong kailangan nilang gawin. Nai-interview naman nila ang mga biktima. Natra-traffic ang mga Pilipino kasi naghihirap at desperado sila.
Marami sa natatraffic, alam na mapanganib ang papasukan nila. Alam nilang pwede silang matraffic. Pero mas gugustuhin nilang harapin itong panganib na ito kaysa manatili sa sarili nilang bansa. At ang mga naloloko lamang kasi desperado sila. Dahil sa desperasyon, madali silang mapaniwala. Para mapigilan ng human trafficking, gobyerno naman na may kailangang patunayan. Kailangang patunayan ng gobyerno na ang mga Pilipino kayang mabuhay ng may dignidad sa sarili nilang bayan. Kung hindi ito magagawa ng gobyerno, kahit ilang requirements pa ang hingin nila, aalis at aalis pa rin ang mga Pilipino. Ito ay kahit na para sa marami, mapanganib ito. Ang resulta, ang daming requirements pero patuloy ang trafficking. At ang maraming gusto mag-travel, damay. Dahil sa incompetent na gobyerno. Ano sa tingin nyo? Kayo, meron ba kayong immigration horror story? May kakilala ba kayong na-traffic o muntikan ng matraffic? Ano nangyari? Anong dapat malaman ng Bureau of Immigration at ng gobyerno? Usap tayo sa comments. Kung may ibang topic kayong gustong pag-usapan, i-comment nyo rin lang. Para hindi kayo mapag-iwanan sa balita, sundan nyo ako.